Ngayon, ang isa pang kapansin-pansin, mga kabunyog, dito sa ginawa ni Narbasa kahapon, yung cross-examination kahapon, cross-examination yun eh. Walang direksyon yung cross-examination ni Atty. Narbasa. Hindi mo maintindihan. Napakahaba nung cross-examination kahapon. Saan ba patungo yung kanyang cross-examination? Ang dami niyang mga tanong, mayroon pa siyang hawak na papel, mayroon siyang hawak na notes. Ano ba yung tinutumbok niya? Ano yung line of questioning niya? Anong gusto niyang i-prove? Wala eh. Di ba mga kabunyog? Yun ang isang kapansin-pansin kahapon. Cross-examination yun. Pag cross-examination, ang purpose ng cross-examination, i-impeach mo yung testimony ng witness. Pangalawa, sirain mo yung credibility niya. Sirain mo. Yun yung purpose ng cross-examination. Kasi makikita mo naman na nung July 7, nung i-present yung witness, si John Mark Calilong, at saka nung siligutan ang nagda-direct examination, bilib na bilib ang mga nanunood, ang galing. At saka ang linaw ng purpose ng direct examination ni Atty. Ligutan. Ano ba yung purpose? Makikita mo naman kaagad eh. Ang gusto nila, patunayan na mayroon ngang video si Sara Duterte na nagsabi siyang kumuha na siya ng tao na kung may mangyari sa kanya, papatayin ang Pangulo. Yun ang unang purpose, ipakita yung video na yun. Pangalawa, yung witness, si John Mark Calilong ay magpatotoo na genuine at authentic yung video kasi inauthenticate niya yun. Na-establish ba yan doon sa direct examination? Yes! Kasi magaling yung mga line of questioning ni Atty. Ligutan. Step by step makikita mo. Alam mo kung ano yung tinutumbok niya. Alam mo kung ano yung flow. Malinaw yung direksyon ng direct examination. Dapat sa cross-examination, malinaw din yung direksyon mo. Ano bang gagawin mo? Anong gusto mong mangyari? Dito hindi. Ang dami niyang tanong. Actually, ang haba-haba. Hindi mo maintindihan anong purpose ng mga tanong niya. Walang direksyon yung cross-examination kahapon, mga kabunyog. Parang makatanong lang, may hawak pa siyang notes. Ano bang na-establish niya kahapon? Wala. Yan yung problema. Walang direksyon yung cross-examination ni Narbasa. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan eh? Anong nakumbinsi mo sa taong bayan kahapon? Wala naman eh. Nasira niya ba yung testimonya ni John Mark Calilong? Hindi. Nasira niya ba yung competence, credibility ni John Mark Calilong? Hindi. Kasi yun dapat yung purpose ng cross-examination. Sirain mo yung direct testimony. Kasi nung present ni Ligutan, ang galing. Di ba? Parang ganito yan. Magaling yung ginawa ni Ligutan. Yung testimonya nung witness, ang galing. Babawiin ko yan. Parang ganito. Kung ako ang magko-cross-examine, sasabihin ko, kailangan masira ko yung testimonya nung witness. Medyo naka-score sila dun. Sisirain ko din ang credibility niyan. Sige, cross-examination ako. Pag cross-examination, yun yung objective mo. Yan yung purpose niyo. Ay wala eh. Ang dami niyang tanong kung ano-anong tanong. May mga pinabasa lang na dokumento. Pinagpabasa ng dokumento yung si John Mark Calilong. Kaya nga sabi nga ni Atty. Ligutan, bakit mo ba pinapabasa yan ng dokumento? Hindi naman siya ang gumawa ng dokumento na yan. Ano naman ang nalalaman niya dyan sa dokumento na yan? Kumbaga, pinapa-identify mo yung dokumento na yan. Siya ba ang gumawa niyan? Siya ba ang pumirma dyan? Valid yun. Pag may ipapabasa ka sa witness, kung may gusto kang ipa-identify sa kanya na dokumento, alam niya dapat ang dokumento na yun. Hindi naman siya ang gumawa ng dokumento. Memo ni Director Santiago, yung dating NBI director. Di ang dapat na i-present ng defense, si Director Santiago. Kaya lang, ang ginagawa nito, pinapabasa doon kay John Mark Calilong.
Ang daming pinapabasang dokumento, nag-u-object na nga si Atty. Ligutan eh. Sabi ni Atty. Ligutan, bakit mo pinapabasa yan? Ha? Bakit mo pinapabasa yan ng dokumento? May personal knowledge ba dyan sa dokumento na? Siya ba ang nag-prepare niyan? Siya ba ang pumirma dyan? Actually, may valid yung point ni Atty. Ligutan. Kaya lang, si presiding officer Chis Escudero mabait. Nag-object si Ligutan, sabi ni Ligutan, objection your honor. Pinapabasa niya yung dokumento na yan, hindi naman siya ang gumawa niyan. Bakit niya pinapabasa sa kanya? Siya ba ang gumawa niyan? Siya ba ang pumirma diyan? Hindi naman eh. Anong alam niya diyan? O kaya lang ang sabi naman ni presiding officer Chis Escudero, magaling naman tong witness eh. Hayaan mo na lang, sagutin niya na lang kung alam niya. 'Di ba? 'Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Mabait na nga lang si Chis Escudero eh, bilang presiding officer. Kasi sa totoo lang, mali talaga yung ginagawa nitong ni Narbasa. Pinapabasa yung mga dokumento na galing sa NBI. Bakit mo ipapabasa yung mga dokumento doon kay John Mark Calilong? Hindi naman siya ang gumawa noon. Pangalawa, hindi naman siya ang nakapirma doon. Tinatanong pati, kilala mo ba itong perma dito? Ano naman malalaman niya yung perma na yun? Siya ba ang nakapirma doon? Hindi, sa totoo lang. Hindi, kaya lang, mabait nga si Chis. Hinayaan na lang ni Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero, sige na, pwede na yan, ipasagot na. Anyway, magaling naman tong witness. Kung hindi niya alam, sasabihin niya. Kung alam niya, sasagutin niya yan. Hindi, talaga, medyo walang direksyon. Ang daming tanong, ang daming oras na kinonsumo kahapon nito ni Narbasa. Ang tanong, may na-achieve ba siya sa kanyang line of questioning? Ano bang direksyon? Bakit ganun yung mga tanong niya? Anong gusto niyang ipunto? Dapat ganun sa abogado. Kahit si Panelo, inaantok na kahapon, gaganyan na si Panelo. 'Di ba? Nasa likod ni ito namang si Panelo, pumupurma kahapon. Umupo doon sa yung tipong pag kinukunan ng camera si Narbasa, makikita mo si Panelo. Ay si Panelo inantok na, nakatulog na eh. Nalilito na yata siya sa questioning ni Narbasa, hindi niya na rin maintindihan kung saan. Hindi mo maintindihan saan ba ang tungo? Parang ang daming tanong nung Narbasa na yon, hindi mo alam para saan yung tanong niya. May pa dito, may pa ganun, may pa ganyan. So what now? Anong nangyari? Wala naman po. Kaya grabe yung nangyari kahapon talaga, mga kabunyog.